Magandang araw mga ka-builders, welcome to my vlog. Ito po ako ngayon, ang ginagawa ko ay nagkakating po ako ng mga bakal sa horizontal at vertical bar na ilalagay dito sa walling. Nagpreparasyon ako ng cutting, sinusukatan ko yung bawat pagitan nito, lahat ng mga vertical at horizontal. Kinakating ko, ginagamitan ko ng grinder para pampabilisan na gawa. Tapos yung ginagamit ko na corrugated bar ay yung 10mm. Wala akong ginagamit na 9mm kasi gusto ko na maging matibay yung walling ko. Lahat ng ginagamit na bakal dito na 10mm lang ang ginagamit ko, walang 9mm. Kasi ang nasanayan ng mga mason dito at carpentry na gumagawa ay mayroong 9mm, lalo na sa mga stirrup. Pero kahit residential house lang ito, maliit lang, ay ginagamitan ko ng 10mm dahil pang sarili ko din tong bahay. Kaya pinagtibay ko talaga ng bakal na ilalagay dito. Bali itatali natin to sa pagitan niya na 30 cm. Kahit malapit lang ang pagitan dahil gusto ko na matibay yung walling. Kasi ang nasanayan dito ay 30 inch yung haba bawat pagitan ng vertical at saka horizontal, o bali tatlong hollow block. Pero ang ginagawa ko, yung horizontal lang yung 30 inch, pero yung vertical ay ginagawa ko na 30 cm ang pagitan para matibay talaga. Tapos yung dugtungan nito ay ginagawa ko na 45. Hindi kagaya sa nasanayan ay diretso lang na ikabit o idugtong yung bakal. Pero sa akin yung pagdugtong ay ginagawa ko ng 45 dahil naman talaga yan sa standard ng paggawa niyan ay naka 45 yung mga dugtungan. Pero hindi natin ipagkaila sa mga mason at carpentry dito ay pag magdugtong ay diretso lang, dahil yun ang nakasanayan nila na gawin at mabilis lang din gawin. Dahil ang tendency niyan ay hindi siya mababali. Kung mayroon mang linog o kunting shake sa bahay mo ay mapoprotektahan niya yung tibay ng vertical. Tapos yung splicing niya ay hindi talaga substandard. Ilalagay talaga natin ng 15 cm bago natin i-splice para magkaroon talaga ng tibay, o kung mag-shake man yung bahay mo, kung mayroong linog o bagyo, ay hindi siya maiinda ng mapupuwersa ng tuluyan. Kasi kung substandard yung paglagay mo ng dugtungan, tapos maliit pa o hindi pa mahaba, hindi pa standard, ay talagang mayroong malaking diferensya. Kung hindi magka-crack yung wall mo, ay talagang tuluyan na matutumba o magigiba. Kasi DIY lang yung natin, yung column natin, bakal lang. Ang ginagawa ko sa gilid nito ay mayroong nakaabang na vertical na 12mm. Bali yung 12mm ay yun ang nagdagdag puwersa sa bakal na inilagay natin na column. Kasi hindi natin talaga panghahawakan na ang load niya ay makukuha lang sa bakal na poste. Kaya ang ginagawa ko, inalalayan ko ng 12mm na dalawa sa pagitan ng column na bakal. Sa ganitong DIY na column ay talagang makakasave ka at madali lang yung pagtrabaho, kasi tuloy-tuloy yung hanggang dulo yung pagpapile ng hollow block, kasi nagpupuwersa na yung niya, yung bakal. Kaya niyang dalhin yung load ng hollow block kahit hanggang dulo. Kahit hindi pa nabubuhusan ng column ay talagang kaya niyang dalhin, kasi i-welding yung horizontal niya sa bakal na tubo.
Bali ang i-welding natin ito yung kulom lang na bakal, doon na nakadugtong yung hook na corrugated bar. I-welding natin dyan. Pero yung nasa gitna at sa bawat pagitan nito na 30 cm ay itatali lang natin ng tie wire. Kasi ang purpose niya na itatali ng tie wire para kung mayroong bagyo o lindol o kunting shake sa bahay o sa lupa ay protektahan niya yung ano niya, yung paggalaw. Bali kung i-welding talaga natin lahat ay delikado talaga magka-crack yung wall. Kasi ang puwersa niya ay matibay, hindi gagalaw yung tubo, hindi din gagalaw yung bakal dahil wini-welding mo lahat. Kaya ang tendency noon, kung mayroong bagyo o kunting linog o kunting uga ng lupa, ay talagang madadali yun. Kaya akalain mo o sabihin mo sa sarili mo, ba't nagka-crack yun? Dahil sa tindi ng pagwi-welding mo na hindi na siya makagalaw. Ang dahilan gud niya na nilalagyan lang ng tie wire para mag-freeway yung ano niya, loading capacity kung mayroong linog o lindol o bagyo.